kanyang Nakakalakad na ako! Nakakalakad na ako! Maraming salamat po, Pastor Mending! Tunay nga nakakapagpagaling kayo! Ang iyong pananalig at pananampalataya ang nagpagaling sa iyo, Simon. Isa lamang akong instrumento ng Panginoon. Masakit po. Parang hinihiwa ang aking pagkababae. Pakiramdam ko hanggang ngayon, naririto pa sa loob. Isa kang birhen. Tunay kang pinagpala, Selina. Natutuwa ang Panginoon sa iyo. At sinabi niyang hindi lang ito ang huling beses na magpaparamdam siya sa iyo. Asahan mong may mga kasunod pa. Pumapayag ka ba? Magpapayad ka. Sisingilin na kita sa mga pagkakautang mo sa akin. Ipaghihiganti ko ang pagkamatay ni Aling Loida at ang pagkawala ni Tia Maria. Nang dahil sa'yo, nawala ang mga taong nagmamahal sa akin. Humanda ka. Pagbabayaran mo ito ng buhay mo. Taon 2008, Cebu. Mabilis na pinahid ng 16 anyos na si Selina ang kanyang mga luha nang marinig ang mga yabag mula sa labas ng kanyang silid. Kaagad na inayos ang sarili, nagsuklay at madaling nagbihis ng damit. Ano ba? Bakit ang kupad mong kumilos? Marami ka pang lalaban sa ilog. Selina, lumabas ka na dyan. Opo, Tia. Patapos na po. Pagbukas ng pinto, sinalubong agad siya ng malutong na sampal ng kanyang tiyahin na si Maria. Sa susunod na tumakas ka pa para magpunta sa letseng simbahan na yon, hindi lang sa bunot ang sampal ang aabutin mo sa akin. Naiintindihan mo? Naiintindihan mo? Opo. Pasensya na po, Tia. Hindi na po mauulit. Hindi na talaga mauulit. Dahil simula ngayon, hindi ka na maaari makipagkita sa mga kaibigan mo. Madaling pinahid ni Selina ang mga namuong luha sa kanyang mata para hindi yun makita ni Maria, pero nahuli pa rin siya ng matanda. Ano yan? Umiiyak ka? Ay, hindi po, Tia. Napuwing lang po ako. Sinungaling! Sinabi ko naman sa iyong mga mahihila lamang ang umiiyak. Wala sa lahi natin na nagpapatalo sa emosyon. Naintindihan mo ba ako, Selina? Isaksak mo yan sa kokote mo. Oh, ano pang tinutunga-tunga mo dyan? Kumilos ka na. Habang naglalabas sa ilog, sinikap ng dalaga na huwag umiyak. Pero hindi siya nagwaging pigilin ang pagtulo ng kanyang mga luha hanggang sa hinayaan niya na lamang yung dumaloy ng tuloy-tuloy. Bata pa lamang, nasa pangangalaga na siya ng kanyang tiyahin na si Maria. Hindi niya alam kung nasaan ang tunay niyang mga magulang. Ang tanging alam niya lamang ay pinabayaan na lang siya ng mga yon ng basta-basta. Strikta si Tia Maria. Hindi nito pinapalampas ang kahit na kaunting pagkakamali ng dalaga. Kapag lumabag siya sa kagustuhan nito, sa bunot at sampal ang napapala ni Selina. Palagi ring pabulyaw kapag siya ay kinakausap nito. Hindi siya pinapapasok sa eskwela, pero marunong siyang bumilang, bumasa at sumulat ng kaunti, sa tulong na rin ng kanyang tiyahin. Marami yung ipinagbabawal sa kanya, at ang pinaka hindi gusto ni Tia Maria ay ang magpunta siya sa tinatawag ng mga kaibigan niya na simbahan. Wala siyang ideya kung ano ang nasa loob ng gusaling yun, pero ayon sa kanyang mga kaibigan, doon daw nakatira ang taong tinawag ng mga ito na Panginoong Hesukristo. Naputol ang pagmumuni-muni ng dalaga nang makita ang isa sa kanyang mga kaibigan na si Anton. Selina, sabi na dito lang kita makikita Uy, Anton, umalis ka na, baka makita ka ni Tia. Baka pagalitan ka rin nun. Huwag ka mag-alala, nakita ko siya may kausap dun sa bahay ninyo. Tiyak, customer na naman yun. O ano, sama ka ulit sa amin bukas tapos pumasok ka na sa loob ng simbahan. Kanina kasi, hanggang sa labasan ka lang Nako, Anton, bawal na kasi akong lumabas Saka, alam mo namang bawal sa akin na magpunta doon. Kanina nga, nakatikim na naman ako ng sabunot kay Tia
napakabayolente talaga ni Aling Maria, no? Kaya takot ako dyan eh. Buti na lang, mabait ka, hindi ka katulad niya. Selina, totoo ba? Kaya hindi kayo nagsisimba? Kasi demonyo ang sinasamba ng tiya mo. Ha? Hindi ko alam. Di ba mambabarang siya? E di, sa demonyo siya nagdarasal. Saka kitang-kita naman sa itsura niya yung kabangisan eh. Saka yung mga mata niya, nakakatakot talaga. Hoy, Anton ha, kahit lagi akong sinasaktan ni Tia, mahal ko yon. Magagalit ako sa'yo kung pagsasalitaan mo siya ng hindi maganda. Malis ka na nga, iniistorbo mo lang ang paglalaba ko eh. Sus, ito naman, hindi na mabiro. Biro lang yun, Selina. Huwag ka na magalit sa akin. Hindi na kumibo pa ang dalaga. Ipinagpatuloy na lamang niya ang paglalaba. Hindi niya na pinansin ang kanyang kaibigan. Hanggang sa umalis na lamang ang binata na pakamot-kamot ng kanyang ulo. Kinagabihan, matapos na makapaghanda ng hapunan, pumanhik na si Selina sa ikalawang palapag ng kanilang tinitirhan para katukin si Aling Maria sa silid nito. Maingat siyang naglakad sa munting pasilyo. Ayaw na ayaw kasi ni Aling Maria na nagagambala. Noon pa man, ipinagbabawal na nitong mag-ingay si Selina kapag sumasapit na ang dilim. Nawawala kasi ang kanyang konsentrasyon sa ginagawang ritual ng pambabarang. Kilala si Aling Maria sa kanilang lugar sa ganoong uri ng gawain. Kinatatakutan at pinangingilagan ng mga tao na nakakakilala sa kanya. May naglalakas loob lamang na magtungo roon kapag may nangangailangan ng kanyang serbisyo, katumbas ng malaking halaga. Wala rin silang malalapit na kapitbahay at ang bahay nila ay napapaligiran ng mga naglalakihang punong kahoy na ang ilan ay nilulumot na dala ng katandaan. Nang nasa tapat na siya ng silid ng tiyahin, kinatok niya ng mahina ang pinto noon. Tiya, nakahanda na po ang hapunan. Matapos makapagwika, umalis na rin kaagad ang dalaga. Bumaba at nauna nang naupo sa mesa. Narinig niyang nagbukas na ang pinto ng kwarto nito. Kasunod noon ang mga yabag na pumapanaog. Ay, lintek! Selina, kunin mo nga yung lagayan ko ng langis doon sa kwarto ko. Opo, tiya. Wala kang ibang gagawin doon, kundi ang damputin ang lagayan ko ng langis. Tandaan mo yon. Opo, tiya. Pagkapasok ni Selina sa kwarto ng tiyahin, nakita niya kaagad ang lagayan ng langis. Nakaugalian na kasi ni Tia Maria na uminom ng langis bago at pagkatapos kumain. Ayon dito, pangontra daw yon laban sa mga naglalakas loob na gapiin siya. Dahan-dahang dinampot yun ni Selina. Nasa gitna kasi yon ng mga nakatirik na kandila. Ngunit nang itaas na niya ang boteng lagayan ng langis, nasagi niya ang isang kandila. Dahan-dahan yung natumba. Dali-dali niya naman yung sinalo gamit ang isang kamay at dahan-dahang ibinalik yon sa ayos. Kaya lamang nadulas naman ang isa niyang kamay na may hawak ng bote at nabitawan yon. Sa pagkataranta, pilit niyang sinalo ang bote, ngunit bumagsak na yon sa mesang kinapapatungan ng mga kandila. Dahilan para magulo ang pagkakaayos ng mga yon. Idagdag pa ang langis na natapon. Ano bang ingay yan, Selina? Mabilis na umakyat ang matanda. Sa pagkakita sa mga nagkalat na gamit, galit na sinabunutan niya ang kanyang pamangkin. Ay, lintik! Ang tanga-tanga mo talagang babae ka! Di ba sinabi ko naman sa iyong lagayan lang ang damputin mo? Anong ginawa mo sa mga kagamitan ko? Tiya, hindi ko po sinasadya. Nadulas lang kasi yung kamay ko at... Gaga! Wala ka talagang kwenta! Babalik na naman ako sa ulo nito! Hay! Aray! Tama na po, tiya! Masakit po! Lumayas ka! Layas! Wag na wag kang magpapakita sa akin, Selina! Mapapatay
kitang babae ka! Umalis ka na sa pamamahay ko! Nanlilisik ang mga mata ni Maria sa galit. Kinaladkad niya pa si Selina papunta sa pintuan. Sa takot ng dalaga, kaagad na siyang kumaripas ng takbo. Galit na galit si Maria. Mapulang-mapula ang mukha nito at pakiramdam ni Selina ay halos patayin na siya ng matatalim na titig ng kanyang tiyahin, pati na rin ang sabunot at sampal. Samantala, dahil walang mapuntahan, dumiretso na si Selina sa tabing ilog. Kahit natatakot sa dilim, nilabanan niya yon dahil mas takot siya sa kanyang tiyahin. Sumiksik siya sa malalaking bato at doon na rin siya nakatulog. Kinabukasan, 5:00 ng madaling araw, nagtungo na sa ilog si Loida, ang tiyahin ni Anton, para maglaba. Kasalukuyang inaayos ng babae ang mga labahin nang mapansin ang natutulog na si Selina habang nakayakap sa malaking bato. Ay, ano kayang ginagawa ng batang ito rito? Selina! Selina, gising! Kayo po pala, Aling Loida? Akala ko si Tia na. Bakit? Tinakasan mo na ba si Aling Maria? Pinalayas niya po ako. Galit na galit po siya sa akin. Ganoon ba? Ano ba naging kasalanan mo? Hindi ko naman po kasi sinadyang magulo yung mga gamit niya. Aksidenteng nasagi ko kasi yung mga ano. Gusto mo bang sumama muna sa akin? Tutal, pinalayas ka na ni Aling Maria. Baka gusto mong sumama na lamang sa akin. Talaga po? Sige po, pero baka magalit siya sa inyo, Aling Loida. Huwag ka na mag-alala. Ako nang bahala doon. Tatapusin ko lang tong mga labahin ko para makauwi na tayo. Sige po, tutulungan ko na po kayo. Nasa sentro ng baryo ang bahay ni Loida, malayo sa tinitirhan ni Aling Maria. Hindi kalakihan ang bahay nito. Sapat lang din sa 2 katao ang mga gamit na naroroon. Pagkatapos natin mag-agahan, aalis tayo, Selina. Saan naman po tayo pupunta? Ibibili kita ng mga bestida tapos isasama kita sa simbahan. Simbahan? Oo, naikwento kasi sa akin ni Anton na hindi ka pa raw nakakapasok sa simbahan. Ngayong nasa poder na kita, ipapakilala kita sa Panginoon. Ano, gusto mo ba yon, ha? Tanging pagtango lamang ang naitugon ng dalaga. Medyo nag-aalangan din kasi siya. Sa loob ng simbahan, iginala ni Selina ang kanyang mga mata. Naninibago siya sa kanyang kinaroroonan. Maraming mga nakahilerang upuan at may mga rebultong ngayon lamang niya nasilayan. Isa-isang ipinakilala ni Loida ang mga rebultong yon kay Selina. At ito namang nakapako sa krus. Siya ang Panginoong Jesus. Bakit siya nakapako sa krus, Aling Loida? Sinagip niya kasi ang mga makasalanang tao. Makasalanan? Oo, dahil sa pagmamahal niya sa atin, kaya tayo nabiyayaang mabuhay pa dito sa mundo. At ang pwede nating isukli sa pagsasakripisyo niya ay ang paggawa ng mabuti para sa ating mga sarili at para sa ating mga kapwa. Marami pang ibinahagi si Loida kay Selina tungkol sa Biblia, kung gaano kabuti ang Panginoon at ang lahat ng mga pinagdaanan nito bago ipinako sa krus. Manghang-mangha naman si Selina dahil doon, at tumatak sa kanyang isip na mapalad pa rin pala siya kahit na pinalayas na siya ng tiyahin. Dahil sa pamamagitan ni Loida, nalaman niyang may Panginoon na gumagabay sa kanya. Selina, handa ka bang buksan ang iyong puso't isipan para sa mga salita ng Panginoon? Siyempre naman po, marami pa po akong gustong malaman. Sige, bukas meron tayong pupuntahan. Aling Loida, maraming salamat po ha. Salamat kasi pinatuloy mo ako sa inyo. Binihisan at tinanggap ng buo.
Isang karangalan na makatulong ako sa iyo, Selina. Bilang alagad ng Panginoon, ginagawa ko lamang ang nararapat, at yun ay ang sagipin ka. Kinabukasan, dinala ni Loida si Selina sa isang munting kapilya sa kabilang lungsod. Marami namang tao ang naroroon na at naghihintay. Mga kasama, ipinakikilala ko sa inyo si Selina. Narito siya para makinig sa mga salita ng Panginoon. Palakpakan natin siya. Masigabong palakpakan ang inalay ng mga kasamahan ni Loida kay Selina. Binati siya ng mga ito at nginitian. Pakiramdam ng dalaga ay napaka-importante niya. Hindi siya magkamayaw sa pakikipagkamay sa mga taong naroroon. Subalit natigil ang kanyang pakikipagbatian nang biglang may dumating na isang lalaki. Nakasaklay yun at nahihirapan sa paglakad. Kapansin-pansin din ang mga pawis nitong butil-butil. Nabalitaan kong darating dito si Kamending ngayong araw. Kaya naman, naglakas loob akong magpunta. Naparito ako para humingi ng tulong sa kanya. Marami na akong doktor na nilapitan pero hindi nila ako mapagaling. Alam ko, siya lamang ang tanging makakatulong sa akin. Bumaling ang tingin ng lahat sa lalaking nagsasalita. Ako rin. Naniniwala ako mapapagaling kanya, binata. Manalig ka lamang at ikay kanya matutulungan. Hindi ba, mga kasama? Halos lahat ng naroroon ay sumang-ayon na nagbigay ng maaliwalas na pagmumuka sa lalaki. Aling Loida, sino po si Kamending na sinasabi niya? Siyang pastor dito, Selina. Maya-maya ay darating na siya at makikilala mo. Makalipas ang ilang minutong paghihintay, nagkagulo ang lahat sa pagdating ng isang lalaking mahigit 50 anyos na ang edad. May mangilan-ngilan ng puting buhok ang ulo nito. Simple lang kung manamit. May tungkod at maraming kwintas na nakasabit sa kanyang leeg na mayroong iba't ibang hugis ang palawit. Magandang umaga, mga kasama. Pasensya na at natagalan ako. Kamending, nakikiusap po ako. Pagalingin niyo po ako. Anong pangalan mo, iho? Ako po si Simon, nakatira sa Karatig Bayan. Binata pa po ako at nagtataglay ng karamdaman na hindi malunasan ng mga doktor. Lumpo po ako na ilang taon nang umaasa sa aking saklay. Alam mo, Simon, hindi naman akong nakakapagpagaling, kundi ang iyong pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Nananalig po ako sa inyo, Kamending. Ang buong pananalig ko ay nasa inyo, aking Panginoon. Kung ganon, susubukan kong makakaya ko. Nilapitan ng matanda si Simon na nooy nakatayo at inaalalayan ng saklay. Hinawakan niya ang ulo ng binata pati ang balikat nito habang mayroong ibinubulong-bulong. Simon, nangangako ka bang buhat ngayon ay iaalay mo ang iyong buhay sa kanya? Opo, Kamending. 100% ko pong iaalay. Sa paghawak ni Kamending sa nakaangat na tuhod ni Simon, napapikit naman ang binata na parang nasasaktan. Hinawakan ni Kamending ang mga palawit ng kanyang kwintas. Bumulong ulit siya at pinadantay ulit sa tuhod ni Simon ang kanyang kamay. Mariin niyang pinisil-pisil ang tuhod ng binata at pagkuway nagwika. Simula sa araw na ito, hindi mo nakakailanganin ang bagay na ito. Marahan niyang kinuha ang saklay ni Simon. Agad naman humawak sa kanyang balikat ang binata. Sige na, Simon. Ipakita mo sa amin ang sagradong tungkod ng Panginoon. Inalalayan ni Kamending si Simon. Dahan-dahang pinalakad at nang makahakbang na ng ilang ulit ang binata ay binitiwan na siya ng naturang pastor. Nag-aalangan pang humakbang si Simon, subalit nginitian siya ng matanda na parabang nagsasabi na kayang-kaya niya yung gawin. Nakakalakad na ako! Nakakalakad na ako! Maraming salamat po, Pastor. Tunay ngang nakakapagpagaling kayo.
Ang iyong pananalig at pananampalataya nagpagaling sa iyo, Simon. Isa lamang akong instrumento. Nagsisigaw sa tuwa ang binata. Hindi pa rin ito makapaniwala na sa wakas ay nakakalakad na siya. Manghang-mangha namang pumalakpak si Selina. Napahanga siya ng husto sa mga nasaksihan at sa kakayahan ni Kamending. Sa pagpapatuloy ng araw na yon, nagbahagi ng mga salita ng Diyos si Kamending. Ang lahat ng mga ibinahagi nito ay pinaniwalaan ni Selina at ng lahat ng mga taong naroroon sa pagtitipon. May mga nagbahagi rin ng kani-kanilang mga naging karanasan bago napasok sa grupong yon, at kung paano nabago ang kani-kanilang buhay nang makilala si Kamending. Maging si Lola Loida ay ibinida ang mga saloobin pagkatapos na mapasama sa grupong yon. Masaya kong marinig ang mga positibong mensahe mula sa inyo, mga kapatid. Sa susunod na linggo, may mahalaga kong i-aanunsyo. At sumapit na nga ang nasabing araw. Ang lahat ay matyagang naghintay kay Kamending. Si Simon ay naroroong muli, gaya ng pangako nitong laging dadalo sa kanilang mga pagtitipon. Maraming haka-haka ang mga naroroon. Ang iba ay nag-iisip na baka masamang balita ang sasabihin ni Kamending. Natigil ang kanilang mga bulong-bulungan nang makita ang maaliwalas na muka ng kanilang pinuno. Mga kapatid, ang mundo ngayon ay nababalot ng kasamaan. Mga sakim ang namamalakad sa batas. Mga maiitim na budhi ang makikita mo sa bawat sulok ng bansa. Tayong mga mahihirap ay kanilang ginigipit. Nagpapakasasa sila sa mga kayamanan, samantalang tayo nalulugmok sa kahirapan na kung susumahin ay hindi naman natin dapat dinaranas. Ayaw ng Panginoon na magdusa tayong mga anak niya. Kaya naman, sa pamamagitan ko, ipinapalam niya sa inyong kailangan na nating humiwalay sa makasariling mundong punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Nais ni Kamending na tipunin ang mga taong naniniwala sa kanya at dalhin sa paraiso nitong pinagkaloob ng Panginoon. Inilahad niya sa mga tao ang kanyang mga plano para sa pagbuo ng mapayapang komunidad, malayo sa kasamaan at sa mga mapang-aping tao. Marami ang sumang-ayon sa kanya. Naibigan nila ang mga mungkahing ibinahagi sa kanila ni Kamending. Kasama na roon si Loida. Kung ganoon, bukas na bukas din ay lilisanin na natin ang lugar ng mga mapanghusgang tao, mga taong nababalot ng kasamaan. Mapalad kayo, mga kapatid. Kayo ang napili ng Panginoon upang samahan ako sa mundo ng kapayapaan at puno ng pagmamahal sa kapwa. Napagkasunduan ng lahat kung ano-ano ang mga dadalhin sa kanilang paglilipat kinabukasan, at para sa kanila makabubuting ang manirahan sa isang lugar na malayo sa mga tao na kanilang mga nakasanayan. Nais ng bawat isa ng mapayapang pamumuhay, kahit simple, basta tahimik at punong-puno ng saya at pag-asa. Aling Loida, buo na po bang desisyon niyong sumama sa kanila bukas? Oo naman, Selina. Alam kong hindi tayo ipapahamak ni Kamending. Nasa katauhan niya ang Espiritu Santo na siyang gagabay sa ating lahat doon. Doon hindi ko na kailangan magtago dahil walang Tia Maria na kinatatakutan ko. Tama ka. Tayo ang pinili para bigyan ng napakagandang regalo, ang mapayapang buhay. Kasi mahal tayo ng lumikha, Selina. Naniniwala ka ba? Opo, taus-puso po akong naniniwala. Dala ang ilang mga personal na gamit. Nagtungo sina Loida at Selina sa lugar kung saan sila magtatagpong mga tagasunod ni Kamending. Mga kapatid, matagal ko nang ipinatayo ang mga kubong masisilungan natin. Dito tayo bubuo ng sagradong komunidad. Magtatanim tayo ng mga gulay at prutas, mais, palay at kung ano-ano pang mga pananim na mapapakinabangan natin.
Ang lugar na ito ay pupunuin natin ng mga makabuluhang bagay at bubuhayin natin ang mga salita ng Diyos. Amen? Amen! Sa loob ng kagubatang yun, naramdaman ni Selina ang pagmamahal na hindi niya nakita sa tiyahin niyang si Maria. Ang bawat isa ay may paggalang sa kapwa at mayroong pagmamahal. Araw-araw mayroon silang nilalaan na oras para pag-aralan at pagnilayan ang mga salita ng Diyos bago magtungo sa kani-kanilang mga trabaho. Nabuo ang isang payapa at may pangunawang komunidad sa pamamagitan nilang mga naniniwala kay Kamending. Sa ilang buwang paninirahan doon ni Selina, naging malapit na magkaibigan sila ni Simon. Alam mo, Selina, mula nung pinagaling ako ni Kamending, hindi ko na hinangad pa na mawala sa tabi niya. Pakiramdam ko, parang may tali nang nagdudugtong sa amin. Kaya kong ialay ang buhay ko para kay Kamending. Ako rin naman po, Kuya Simon. Malaki ang tiwala ko sa kanya at saka dito ko lang naramdaman ang kapayapaan. Kung hindi ko nakilala si Aling Loida, siguro napariwara na ako. Masarap magmahal ang Panginoong Diyos. Walang kapalit, walang kapantay. Sa pamamagitan ni Kamending, nararamdaman natin ang presensya ng Espiritu Santo. Natatamasa natin ang kabanalan. Dapat lang nating ihalay ang ating mga buhay sa Kanya. Tama po kayo, Kuya Simon. Nakakintal na sa isipan ni Selina na sumasanib nga kay Kamending ang Diyos. Gaya ng lagi nitong sinasabi sa tuwing mayroong napapagaling na mga karamdaman. Ang puso niya ay nagpupugay sa kinikilalang Panginoon. Ako ay instrumento lamang. Ginagamit niya lamang ang katawan kong ito sa tuwing may mga bagay siyang nais na bigyang katuparan. Pagkatapos noon ay kusa nang babalik ang aking kaluluwa sa aking katawan. Naniniwala naman ang lahat ng kanyang mga nasasakupan dahil silang lahat mismo ay ilang beses nang nakasaksi sa ginawang himala ni Kamending. Ang malunasan ang mga kakaibang karamdaman, silang lahat ay nagpupugay sa kanya, nananampalataya at sumasamba ng buong puso. Kahit ano ang sabihin ng matanda, buong puso nila yung sinusunod. Samantala, isang gabi, ipinatawag ni Kamending si Selina sa loob mismo ng kubong kanyang pinamamahayan. Selina, ilang taon ka na nga ba? 16 po. Ang Panginoon Diyos ay nag-utos sa akin na maghanap ng isang birhen na babae na siya magdadala ng kanyang binhi. At ikaw ang kanyang napili, Selina. Ano pong ibig niyong sabihin, Kamending? Magdadalang tao ka sa anak ng Panginoon. Ikaw ang maswerteng hinirang para dalhin ang kanyang susunod na anak, gaya ng nangyari noon kay Birheng Maria. Ano ang masasabi mo? Ako po'y nagagalak, Kamending. Ang mapili niya ay isang bagay na hinding-hindi ko matatanggihan. Pero natatakot po ako na baka hindi ko magampanan ng napakalaking tungkulin na yon. Huwag ka mag-alala. Naririto naman ako. Aalalayan kita sa abot ng aking makakaya. Ano po bang kailangan kong gawin? Napakabuti niya talaga, Selina. Ang iyong katawan ay nakatadhanang ialay sa kanya. Kaya napadpad ka dito sa ating paraiso. Maghanda ka na. Maya-maya lang ay sasanib na ang kanyang kaluluwa sa aking katawan. Linisin mo ang iyong kabuuan, Selina. Nang sa ganun ay presentable kang haharap sa kanya. Ang mga sinabing yon ni Kamending ay parang musika sa pandinig ng dalaga. Dali-dali siyang naligo, nagbihis at muling bumalik sa kubo ng matanda. Handa na po ako, Kamending. Napangisi naman ng matanda at hinagod ng tingin ang mabangong dalaga. Lihim siyang napalunok. Halatang sabik na sabik sa katawan ni Selina. Humiga ka na. Hintayin mo ang kanyang pagdating. Sinunod naman ng dalaga ang sinabing yon ng matanda. Ilang minuto pa,
bumalik na si Kamending. Wala nang saplot ang katawan at lumapit sa dalaga. Anak, ako ang iyong ama, na handang magpapako sa krus para sa iyong mga kasalanan. Tinatanggap mo ba ako sa iyong buhay? Opo, buong puso ko po kayong tinatanggap. Ang iyong katawan ay hindi ko nakikitaan ng bahid ng kasamaan. Napakabanal nito. Nararapat lamang na ikaw ang susunod sa mga yapak ng aking inang si Maria. Handa ka na ba? Tumango-tango na lamang si Selina habang ipinipikit ang kanyang mga mata. Anak, tumingin ka sa akin. Titigan mo ako habang ginagawa natin ang sagradong ritual. Bukod kang pinagpala, ikaw at ako ay magiging isa sa gabing ito. Ang walang kamuwang-muwang na si Selina ay naging sunod-sunuran sa kagustuhan ng matanda. Aray, masakit po. Shh! Mawawala din ang nararamdaman mong sakit, anak. Maya-maya lang ay mapapalitan yan ng kaligayahan. Nang matapos ang kaganapan sa gabing yon, umalis si Kamending sa harapan ni Selina. Pagbalik nito ay nakabihis na ang matanda nang nilapitan siya. Selina, ayos ka lang ba? Masakit po, Kamending. Parang hinihiwa ang aking pagkababae. Pakiramdam ko hanggang ngayon ay naririto pa sa loob ko ang... Isa kang ang birhen. Tunay kang pinagpala, Selina. Tuwang-tuwa siya sa iyo. At sinabi niyang hindi lang ito ang huling beses na magpaparamdam siya sa iyo. Asahan mong may mga kasunod pa. Pumapayag ka ba? Opo, Kamending. Para po sa kanya at sa inyo, gagawin ko po ang lahat. Dahil utang ko sa inyo ang buhay na tinatamasa ko ngayon. Ganyan nga. Tama yan. Ay siya nga pala. Huwag mo na lamang ipagsasabi sa iba, ha? Hindi lahat ay nabibiyayaan katulad mo. Dapat ay may patunayan din ng iba para ay matuwa rin sa kanila ang ating Panginoon. Maliwanag ba yon, Selina? Opo, Kamending. Ipinapangako kong pananatilihin natin itong lihim. Kung ganun ay salamat. Isa kang ang tunay na anak ng may kapal. Ang tagpong yon ay nasundan pa ng nasundan, at sa tuwing ginagawa ni Kamending ang bagay na yon sa dalaga, sinasabi niyang ang may kapal ang nasa loob ng kanyang katauhan. Wala namang pag-aalinlangan ang dalaga dahil ang alam niya ay isa siyang sugo, at bilang mabuting tagasunod ni Kamending, gagawin niya ang lahat na hinihiling nito ng bukal sa kanyang kalooban. Selina, parang gabi-gabi ka na lang lumalabas Saan ka ba nagpupunta? Alam mo, wala naman akong dapat na ikatakot sa mga tao dito dahil alam kong wala naman silang gagawing masama sa'yo. Kaya lang ay nag-aalala kasi ako. Baka may mga ligaw na hayop dyan at bigla ka na lamang sugurin. Huwag po kayo mag-alala, Aling Loida. Wala pong masamang mangyayari sa akin dahil kasama ko naman ang may kapal. Tama ka. Mahal niya tayo at hinding-hindi niya tayo pababayaan. Matulog na nga tayo. Bukas ay panibagong araw na naman. Sige po. Aling Loida, kailan po ba nabubuntis ang isang babae? Ang ibig ko pong sabihin, kung ilang linggo ba o buwan bago mabuntis ang isang babae pagkatapos na pasukin siya ng Espiritu Santo? Espiritu Santo? Hindi ko alam. Bakit mo naman naitanong ang bagay na yan, Selina? Ha? Wala naman po. Naitanong ko lang. Sige po, matulog na po tayo. Good night po, Aling Loida. Good night din, Selina. Biglang kumunot ang noo ni Loida nang muling sumagi sa isip niya ang mga katanungan ni Selina. Kaya naisipan niyang sundan ang dalaga sa bawat pag-alis nito gabi-gabi. Dumating ang araw na naging abala ang lahat sa pag-aani ng mais.
Malapit na ang tag-init, kaya kailangan nilang mag-imbak ng bigas at mais para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Biglang nauhaw si Selina, kaya minabuti niyang kumuha ng maiinom na tubig sa loob ng kubo na kanilang tinutuluyan ni Loida. Bago siya makarating doon, madadaanan muna niya ang kubo ni Kamending. Saglit siyang napahinto nang marinig ang galit na boses ni Loida. Bakit siya pa? Ang bata-bata pa niya! Ano kayang nangyayari kay Aling Loida? Bakit siya umiiyak? Dala ng kuryosidad, lumapit si Selina sa kubo. Sakto namang nakabukas yon ng bahagya, kaya nakasilip siya sa maliit na siwang. Nakita niya si Loida, umiiyak sa harapan ng nakaupong si Kamending. Loida, mas kailangan ko siya. Iba na ibibigay ng batang pangangatawan niya. Masyado pang inosente si Selina sa mga pinagagagawa mo, Kamending. Para ito sa ating sinasamba, Loida. Pagkarinig ng kanyang pangalan, mas lumapit pa si Selina sa siwang at hindi niya sinasadyang maitulak ang pinto na naglikha ng ingay, kaya napatingin ang dalawa sa kanya. Kanina ka pa ba dyan, Selina? Isang kasalanan na makinig sa usapan ng iba, hindi ba? Pasensya na po. Nag-aalala lang po kasi ako. Narinig ko kasing parang nagagalit kayo, Aling Loida. Wala ito. May ano eh. Pinag-uusapan lamang namin ang tungkol sa paghirang sa'yo, Selina. Medyo nagulat lang si Loida kaya nakapagtaas siya ng boses. Wala itong anuman. Kumbinsido naman ang dalaga sa sinabi ng dalawa, kaya nagpaalam na siya para makainom ng tubig sa kabilang kubo. Oras na malaman ito ng iba. Hinding-hindi ka na makakatapak pa dito, Loida. At sisiguruhin ko na mawawasak ang buhay na ipinagkaloob sa'yo. Pasensya ka na, Kamending. Nagulat lamang ako. Hindi na ito mauulit. Siguruhin mo lamang. Matalim ang mga titig ng pastor kay Loida at sumenyas pang umalis na sa kanyang harapan ang babae. Isang araw, nagkaroon ng usapan si Simon at Selina tungkol sa mga bagay na nangyayari noon sa kani-kanilang mga pinanggalingan. Mabuti na lang talaga dito tayo napunta, kasama si Kamending, kung saan nararanasan natin ang kapayapaan at katahimikan. Naku, marami mga krimen nang nangyayari sa labas. Nagkalat ang mga magnanakaw, mamamatay tao, tsaka mga rapist. Rapist? Ano yung rapist, Kuya Simon? Masasamang tao din sila. Hindi gumagawa ng mabuti sa kapwa, lalo na sa mga kababaihan. Ano naman ang ginagawa nila sa mga babae? Hinahalay. Anong ibig sabihin nung hinahalay? Yung ginagawa nila ng masama ang mga babae sa pamamagitan ng paghubad, paghalik, at kung ano-ano pang kalaswaan. Basta, mga bastos at madudumi sila. Katakot pala sila. Mabuti na lang talaga at nakilala ko si Aling Loida. Nasagip niya ako sa magulong mundo. Alam mo ba, pupunta akong bayan sa susunod na araw. May bibilhin kasi akong mga gamit para sa pagsasaka. Baka may gusto kang ipabili. Bibilhin ko para sa'yo. Pwede ba akong sumama, Kuya Simon? Alam mo namang mga piling lalaki lang ang pwedeng lumabas, di ba? Siyempre, hindi ka pwedeng sumama. Kapag ginawa mo yun, lalabag ka sa utos ng Panginoon at makakatanggap ka ng parusa. Nako, sayang naman. Namimiss ko nang sumakay ng jeep eh. Sanayin mo na ang sarili mong kalimutan ang mga bagay na nakalakihan mo. Iba na ang mundong ginagalawan natin ngayon. Saka, hindi naman tayo pinababayaan dito. Wala ka ng rason para lisanin pa ang lugar na ito, hindi ba? Kinagabihan, muling ipinatawag ni Kamending si Selina. Nang gabing yun, hindi niya ginalaw ang dalaga. Gamit ang mga salitang banal kuno, binasbasan niya si Selina. Pinangaralan at pinaniwalang kasangkapan umano ang dalaga ng may kapal at ang kabuuan nito ay para lamang sa lumikha na walang iba kundi siya rin lang. Dahil nasa katauhan niya ang kaluluwa,
ng tinatawag nilang may kapal. Sa paglabas ng dalaga sa kubo ng matanda, nagpunta muna siya sa gilid noon para pitasin ang isang magandang bulaklak. Ngunit bigla niyang napansin si Loida na nagmamadaling pumasok doon. Hindi niya mapigilan ang sariling sundan ng tingin ang babae. Hindi man niya natitiyak, subalit nakikitaan niya ng matinding determinasyon ang ale. Pakiramdam niya ay may kailangan siyang malaman. Ilang araw na rin niyang napapansin ang pagiging balisa nito na kapag tinatanong niya ay laging wala ang sinasagot sa kanya. Madilim ang buong paligid, kaya walang makakakita sa kanya na umaaligid sa kubo ni Kamending. Alam niyang isang pagkakamali ang makiusyoso roon, subalit hindi niya mapigil ang sariling makinig sa usapan ng dalawa. Habang idinidikit niya ang tenga sa dingding ng kubo at ang kanyang mga mata ay nakasilip sa munting siwang na sawali. Ayoko na, Kamending. Ilang araw ko din itong pinag-isipan at ngayon, buo na ang desisyon ko. Ano na naman bang kalokohan ang pumapasok sa isip mo, Loida? Nung sumama kami sa iyo dito, buo ang tiwala kong nasa buting mga kamay kami. Hanggang sa may ginawa kang hindi maganda sa akin. Hinalay mo ko. Paulit-ulit. Hindi ako pumalag. Nagpaubaya ako dahil sa mga pangako mong iyon ang magiging daan para mapalapit ako sa Panginoon natin na akala ko ay totoo. Matanda na ako para maniwala sa mga sinabi mong isa ako sa mga napili na mag-alay ng buhay sa Kanya, pero nabilog mo pa rin ang isip ko. Hindi ko alam kung paano. Dahil naniniwala kang ako at ang Panginoon ay iisa, na siya namang totoo dahil sa iyong pananalig, Loida. Oo, marahil ay ganoon nga. Pero nung malaman kong pati ang inosenteng si Selina ay pinaikot mo sa mga palad mo, nagdalawang isip na ako kung totoo ka ba talaga o hindi. Naawa ako sa bata. Sinasamantala mo ang pagiging inosente niya. Hindi ko na naaatim ang mga ginagawa mong pangahalay sa kanya. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Kamending kay Loida, pero hindi nagpatinag ang babae. Matapang pa rin itong nakipagtagisan ng tingin sa matandang lalaki. Napadpad si Selina dito dahil sa akin. Ako na ang tumatayong nanay niya. Hindi ako makakapayag na paulit-ulit niyang maranasan ang kawalang hiyaan mo. Ilalayo ko siya sa iyo sa isang huwad na kagaya mo. Tumahimik ka. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Makakatanggap ka ng kaparusahan dahil sa iyong kapangasan. Walang hiya! Bakit? Masakit bang marinig ang katotohanan? Hindi ko alam kung paano mo kami napapaikot sa iyong mga palad. Marahil ay dahil dyan sa mga suot mong anting-anting, o hindi kaya ay sa mga salita mong kaibig-ibig. Pero namulat na ang mga mata ko, hindi ikaw ang tagapagligtas. Hindi ka dapat sinasamba dahil isa kang huwad. Sinungaling! Muling umigkas ang mga kamay ni Kamending at dumapo yun sa magkabilang pisngi ni Loida. Napadaing ang babae at tumulo ang dugo mula sa magkabila niyang ilong. Kaagad na dinakma ni Kamending ang leeg ng babae at mariin niyong sinakal. Lahat ng nangangas na sirain ako ay napupunta sa impyerno! Pilit na nagpumiglas ang babae, ngunit sadyang malakas si Kamending. Pilit siyang nanlaban, subalit wala siyang nagawa dahil hindi na niya nakayanan pang kalasin ang mga kamay nitong mahigpit na sumasakal sa kanya. Habol hininga, nagawa pang kalmutin ni Loida ang braso ng matanda. Nagkasugat yon dulot ng mahahaba niyang kuko. Mas lalong sumiklab ang galit ng matanda. Marahas na ibinalya siya nito sa isang sulok, hawak-hawak pa rin ang kanyang leeg. Impit na napapadaing si Loida habang ang kamay ng matanda ay mahigpit na nakasakal sa kanya. Habang tumatagal, padiin yon ng padiin. Ilang sandali pa, unti-unti na siyang nangisay, hanggang sa tuluyan na siyang bumigay at nawalan ng buhay. Sa isang banda, mahigpit na tinakpan ni Selina ang kanyang bibig sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Nag-uunahan naman sa pagtulo ang kanyang mga luha.
Narinig niya ang lahat. Naging malinaw na sa kanyang isip na ang ginagawa ni Kamending ay hindi makatarungan. Kitang-kita niya ang mga pangyayari. Nais niyang humingi ng tulong, subalit takot siyang gumawa ng kahit na anumang ingay. Sa narinig sa mga sinabi ni Loida, parang natauhan si Selina. Hindi niya palubusang nauunawaan ang lahat, ngunit alam niyang mas mapapahamak pa siya kung magtatagal siya roon sa puder ni Kamending at sa mga kasapi ng kulto. Kaagad siyang umayos ng tayo para tumakbo, pero natisod siya at napasandal sa sawali na naglikha ng kaunting tunog. Nakuha naman ang pansin ni Kamending ng mga kaluskos na kanyang nilikha, dahilan upang maningkit ang mga mata nito. Sino yan? Mabilis namang nabitiwan ng matanda ang lupaypay na si Loida at malakas na bumagsak yun sa sahig na kawayan. Pigil hiningang tumakbo si Selina papalayo sa lugar na yun. Tumakbo siya ng tumakbo kahit hindi niya alam kung tama ba ang tinutungong direksyon. Ang nais niya lamang ay makalayo na sa lugar na yun. Narinig niya pa ang pagsigaw ng matandang lalaki na humihingi ng tulong sa kanyang mga kasamahan. Anito, pinasok sila ng masamang tao at pinatay si Loida. Itinuro niya ang direksyon na tinatahak ni Selina. Naging alerto ang lahat at naghanda upang siya ay tugisin. Humahangos na nagkubli ang dalaga sa mga mayayabong na halaman. Nanginginig ang buo niyang katawan dahil sa takot at pangamba na baka siya ay mahuli nila. Nababatid niya na kapag nangyari yon, tiyak na matinding parusa ang ipapataw sa kanya o hindi kaya ay kamatayan. Wala siyang kasalanan pero nakakintal na sa isip ng mga kasamahan nila na siya ang pumatay kay Loida. Hindi nila siya ganun kakilala, pero dahil siya ang tumakbo papalayo, siya na ang maituturing na suspect sa pagkamatay nito. Isiniksik niya ang sarili sa mga nagtataasang talahib na nakapalibot sa isang malaking punong kahoy. Nang maramdaman ang ilang mga yabag na paparating, tanging ang sinag ng malaki at bilugang buwan lamang ang kanyang tanglaw. Kahit puno na ng galos ang kanyang mga paa dahil sa mga tuyong sanga na nadadaanan, ay hindi niya yon iniinda. Hanapin niyo! Hindi pa nakakalayo yun! Maghiwa-hiwalay tayo para mapabilis ang pagdakip natin sa nangahas na pumasok sa teritoryo natin. Muling nagkagulo sa paghahanap ang mga tagasunod ni Kamending. Kanya-kanya sa pagsuyod ng daan na posible niyang tinalunton. Nang makalayo na ang mga humahabol sa kanya, medyo nakahinga na ng maluwag si Selina. Pinagpag ang sarili at dahan-dahang gumapang sa gitna ng talahiban. Sandali, may gumagalaw dun. Tingnan natin. Kumabog ng husto ang dibdib ni Selina. Pakiramdam niya ay inuunat ang kanyang mga tenga dahil sa matinding kaba. Huminto siya sa paggapang at niyakap ng mahigpit ang sarili sa kamariing pumikit. Sige, habulin niyo! Mas lalo pang nangilabot ang dalaga. Akala niya ay siya na ang nakita ng mga ito. Nang mapansing nagkakagulo ang mga yon dahil sa isang malaking sawa, ay nagmadali na siyang tumakas doon. Humahangos at palinga-linga si Selina habang binabagtas ang kakahuyan. Hindi niya na matandaan ang daan palabas, kaya kung saan-saan na siya nagsuot. Hindi na niya napansin ang nakausling ugat ng puno, dahilan upang mapatid siya kaya bumagsak siya sa lupa. Impit siyang napadaing dahil tumama ang kanyang tuhod sa mga bato. Nahirapan siyang tumayong muli dahil pakiramdam niya ay parang nadurog ang buto niya sa tuhod. Nang tuluyan ng makatayo, naupo siya sa ibabaw ng bato.
Mabilis niyang pinunit ang laylayan ng kanyang bestida para ibalot ang namamaga niyang tuhod. Hindi na niya naririnig ang mga boses ng mga taong tumutugis sa kanya. Hindi na rin niya nararamdaman ang mga yabag ng mga yon. Napabugas siya ng hangin at pilit na tumayo. Kahit nasasaktan, kinaya yon ng dalaga. Naglakad siya hanggang sa napadako sa nagkukrus na daan. Nalilito na siya kung alin sa dalawa ang tatahakin. Hanggang sa narinig na naman niya ang mga boses ng mga naghahanap sa kanya. Sa kanyang paglingon ay nakita niya ang liwanag mula sa mga sulo na daladala ng mga kalalakihan. Muli siyang nilukuban ng pag-aalala. Akmang babaybayin niya na ang nasa kaliwang daanan nang may biglang humablot sa kanya. Saan ka pupunta? Nagpumigla si Selina nang makita si Simon. Seryoso ang anyo nito, nakakikitaan ng matinding determinasyon na siya ay mahuli. Bitiwan mo ako! Selina, huwag mo sabihin, ikaw ang hinahabol namin. Pakiusap, Kuya Simon, pakawalan mo na ako. Hindi akong pumatay kay Aling Loida. Si Kamending, siya ang pumatay, kitang-kita ko. Sinungaling! Pinagsamantalahan niya ako. Pinaniwala sa mga huwad niyang salita. Ako naman, paniwalang-paniwala. Pero natauhan na ako, Kuya Simon. Ayoko na. Please, hayaan mo na akong umalis dito. Hindi totoo yan. Sinungaling ka. Humahagulgol ang dalaga. Tila napako naman sa kinatatayuan ang lalaki. Alam kong mahirap paniwalaan dahil nakuha niya na ng lubusan ng loob at isip mo. Pero nagsasabi ako ng totoo. Akmang tatakbo na sana ang dalaga papalayo nang biglang hinabol siya ni Simon. Mabilis ang pagtakbo ng lalaki dahilan upang siya ay maabutan. Kuya Simon, bitawan mo ako! Sandali! Hindi dyan ang daan palabas. Doon sa kabila. Huwag na huwag kang hihinto sa pagtakbo hanggat hindi ka nakakalabas dito. Naintindihan mo ba ako, Selina? Sige na, kilos na, bago ako pa nila maabutan. Salamat, Kuya Simon. Bilisan mo na, dali! Takbo! Kahit nahihirapan sa sumasakit na tuhod, pinili pa ring tumakbo ng dalaga sa daang itinuro ni Simon. Naulinigan niya pa ang pagsigaw nito sa kanyang mga kasamahan. Wala siya rito! Habang patuloy sa pag-iyak, sinikap ni Selina na makalabas sa kakahuyan. Ilang ulit siyang nadapa pero kaagad din siyang bumabangon. Sinunod niya ang bilin ni Simon na huwag hihinto sa pagtakbo. Malayo na ang kanyang narating nang magsimula siyang makaramdam ng kaba. Naging pamilyar kasi ang nasa kanyang paligid. Bigla siyang huminto at nagpalinga-linga. Napahagulhol na lamang siya nang mapagtanto na nasa loob pa rin siya ng kanilang kuta. Akmang babalik na sana siya sa pinanggalingan nang mabangga sa isang bulto ng tao. Isang malutong na halakhak ang kanyang narinig, kasabay ang paghila sa kanyang braso. Mga kapatid! Nasa katauhan ni Selina ang isang masamang espiritu. Kailangan mapalis natin ito bago niya tuluyang masakop ang katawan ng kaawa-awang dalagita. Binalot ng takot si Selina. Napapaligiran na siya ng mga tagasunod ni Kamending. Hinanap ng kanyang mga mata si Simon at nakita niyang nakatayo ito habang nakangising nakatunghay sa kanya. Tulungan niyo akong maigapos itong katawan ni Selina para maisagawa natin ang pagpapalaya sa masamang espiritong nananahan sa kanya. Bitiwan niyo ako! Para niyo ng awa! Patayin niyo na lang ako! Patayin niyo na ako! Mukhang matigas ang espiritong nasa loob ni Selina. Tingnan niyo at nagpupumiglas pa. Pinagtulungan ng mga tagasunod na igapos si Selina sa isang punong kahoy. Ang iba naman ay gumawa ng siga para maging mas maliwanag ang paligid. Pinadipa ang dalaga habang paulit-ulit na pinaghahampas ni Kamending gamit ang isang baging.
Kung sino ka mang masamang espiritong sumasakop sa katawan ng dalagang ito, pakawalan mo na siya! Lubayan mo si Selina! Walang tigil sa pagsigaw ang dalaga hanggang sa ang mahina niyang katawan ay nawalan na ng lakas. Impit siyang napapadaing sa bawat pagtama ng baging sa kanya. Mukhang nanghina na masamang espiritu. Selina? Selina, naririnig mo ba ako? Sa tingin ko ay hindi pa nagbabalik ang kaluluwa ni Selina. Sige na, matulog na kayo. Ako na muna at si Simon ang bahala rito. Tumalima naman ang lahat ng kanyang mga tagasunod. Mabuti naman at napabalik mo siya dito, Simon. Maaasahan ka talaga. Siyempre naman, Tay. Kayo lang naman ang walang bilib sa akin eh. Siguraduhin mong mababantayan niyang maigi. Baka mabulilyaso pa ang mga plano natin at baka malantad pa ang pagpapanggap natin kapag nakatakas ang babaeng yan. Kung tapusin na kaya natin siya ngayon, Tay? Huwag muna. Gusto kong sa harap ng mga kasamahan natin siya malalagutan ng hininga para mapaniwala natin silang hindi na nakayanan ng kanyang kaluluwa ang magbalik pa sa kanyang katawan. Ang galing niyo talagang umakting, Tay. Napaniwala mo silang lahat. Ayos na sana kaso nakialam pa si Lloyd. Tay, baka naman pwede ko rin tikman si Selina. Hindi niyo naman sinabing pinagpapasasaan niyo na pala siya. Sige, kalagam mo siya at dalhin mo sa kubo. Ngayong gabi, iyo na si Selina, anak. Ayos! Nagngingit-ngit naman sa galit si Selina. Akala niya ay simpleng tagasunod lamang si Simon. Anak pala yun ni Kaminding at kasabwat sa lahat ng mga kasinungalingan ng matanda. Buong akala pa naman niya ay tunay na napagaling ito ng matanda mula sa pagkakalumpo. Pagdating sa loob ng kubo, naging sunod-sunuran ang katawan ni Selina sa lahat ng ginawa sa kanya ni Simon. Buhay na buhay ang kanyang diwa, subalit parang lantang gulay na ang kanyang katawan na punong-puno ng pasa, kaya hindi na niya magawang manlaban pa. Kung hindi ka lang sana naging tsismosa, hindi mo sana naranasan ito. Alam mo, kailangan ko itong gawin upang hindi na kayo pamarisan. Masisira pa ang pagbabanal-banalan ko ng dahil sa pakikialam ninyo. Hindi ako mapapabagsak ng mahihinang katulad ninyo, Selina. Mga manloloko, pagbabayaran niyo lahat ng ito. Sisingilin ko kayo. Paano mo naman magagawa yun? Bukas ng kamatayan mo. Kung ako sa'yo, magdasal ka na. Baka matulungan ka pa ng Diyos mo. Mga walang hiya, mga manloloko, mga demonyo. Ulitin mo, Pandora, ang mukha ko. Tatabasin ko yung bibig mo. Pagkatapos ng kanilang sagutan, muling dinala si Selina at iginapos sa puno. Si Simon ang kanyang bantay. Siniguro ng lalaki na hindi siya makakatakas, kaya nagsimula na rin itong ipikit ang inaantok niyang mga mata, hanggang sa nakatulog na yon ng mahimbing. Tia Maria! Tia, tulungan niyo po ako! Tia! Wala na siyang nagawa pa, kundi pa ulit-ulit na sambitin ang pangalan ng kanyang tiyahin. Alam niyang hindi siya nito matutulungan, subalit ginagawa niya pa rin para maibsan ang takot at sakit na kanyang nadarama. Ilang minuto pa ang lumipas nang biglang naramdaman ni Selina ang pag-ihip ng malamig na hangin. Ang nanlalabo niyang mga mata ay unti-unti niyang idinilat. Nang marinig ang mga ugong na nagmumula sa mga insekto, namilog na lamang ang kanyang mga mata nang masilayang pinagpipiestahan na si Simon ng mga yon. Nakita niya ang pag-agos ng dugo at ang pangingisay ng lalaki.
at ang mga naglalakihang mga insekto na noon lamang niya nakita ay tila nagbubunyi sa ginagawa nila kay Simon. Hindi na nakagawa pa ng anumang ingay ang lalaki dahil sa sinalakay siya ng mga yon nang nasa kalagitnaan ng kanyang mahimbing na pagtulog. Dala ng takot, nagpumiglas si Selina. Napagtanto niya na nakawala na pala siya mula sa pagkakatali sa puno. Nakita niya ang lubid na ginamit na parang nginat-ngat kaya naputol yon. Kaya naman wala siyang inaksayang panahon. Mabilis ang kanyang pagkilos para tumakbo papalayo roon. Ang katawan niyang nanghihina ay parang bumalik na ang lakas sa normal. Taglay niya pa rin ang mga galos at pasa pero iba yung lakas na ang kanyang nararamdaman. Napansin niya na parang sinusundan siya ng mga insekto. Tumakbo siya ng tumakbo upang hindi abutan ng mga yon. Malayo na ang kanyang narating. Pakiramdam niya ay hindi siya tatantanan ng mga naturang insekto. Para bang nakikipaglaro ang mga yon na kapag lumihis siya ng daan ay haharangin siya. Kapag bumabalik naman siya sa pagtahak ng daanang binabaybay ay bumabalik din ang mga yon sa pagsunod sa kanya. Hanggang sa napadako siya sa isang highway. Humahangos na napalingon si Selina, subalit wala na sa kanyang likuran ang mga nagliliparang insekto. Buti naman at natakasan ko na sila. May sasakyan. Salamat naman at may napadang sasakyan. Paparahin ko para tuluyan na ako makalayo rito. Huminto naman ang sasakyan pagkatapat sa babae. Kuya, pasakayin niyo po ako. Nakikiusap po ako sa inyo. Anong ginagawa mo rito, Ineng? Malalim na ang gabi, ah. May humahabol po sa akin. Tulungan niyo po ako. Papatayin po nila ako pag nahuli nila ako para awa niyo na. Ay, dako, Diyos ko. Sige na, sakay na. Ikinuwento ni Selina sa driver ang lahat ng mga nangyari sa kanya at kung bakit napadpad siya doon. Diyos ko, mukhang nabiktima ka ng kulto, Ineng. Huwag ka mag-alala. Ihahatid kita sa lungsod ninyo. Bago iniwan, binigyan pa ng driver si Selina ng pera. Umaga na nang makarating siya sa kanilang baryo. Nakita kaagad siya ni Anton. Selina, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang ayos mo? Teka, may mga pasa ka. Saan ka ba galing? Ilang buwan na kitang hindi nakikita dito. Nasaan si Tia Loida? Mahabang kwento, Anton. Wala na si Aling Loida. Pinatay siya. Kitang-kita ko ang pagsakal sa kanya hanggang sa... Pinatay siya ni Kamending. Sinong Kamending? Siya yung manggagamot na nagpapakalat kuno ng mga banal na salita. Isa siyang huwad, Anton. Nabiktima niya si Aling Loida. Nabiktima niya kami. Napaniwala sa kanya mga kasinungalingan at marami pa rin naniniwala at sumusunod sa kanya. Sa daming makikita ang bangkay ni Tia Loida, Selina. Kailangan malaman ito ni nanay at tatay. Napaisip saglit si Selina kung ano nga ba ang pangalan ng lugar na kinaroroonan ng kuta ng kulto. Mabuti na lamang at naitanong niya sa driver kung saang lugar sakop ang kakahuyang yun at kaagad niya yung sinabi kay Anton. Saka na lang tayo mag-usap, Anton. Kailangan ko muna makita si Tia Maria. Hihingi ako ng tawad sa kanya kahit na madalas niya akong saktan. Alam kong may pagmamahal pa rin siya sa akin. Namimiss ko na rin siya. Nagmamadali nang nagtungo si Selina sa pamamahay ng kanyang tiya. Ilang ulit niya itong tinawag. Makailang ulit din siyang kumatok pero walang sumasagot sa babae. Sa mariing pagtulak niya sa pinto, nagulat siya nang magbukas yun. Dali-dali na siyang pumasok subalit nanlaki ang kanyang mga mata nang tumambad sa kanya ang bangkay ni Maria. Samantala,
Nagkagulo sa kuta ni Kamending sa nakita nilang bangkay ni Simon na punong-puno ng butlig, mayroong mga kagat at namamaga ang buong katawan. Nagsisigaw si Kamending, pumapalahaw at punong-puno ng paghihinagpis. Wala itong ibang sinisisi sa pagkamatay ng binata kundi si Selina. Tuluyan ng nalukuban ng masamang espiritu si Selina. Naging kampon na siya ng kasamaan. Maging si Simon ay pinatay niya na rin. Mga kasama, kailangan pagbayaran ni Selina ang ginawa niya kay Simon at kay Loida. Humayo kayo, mga pinagkakatiwalaan ko. Hanapin niyo si Selina at ibalik niyo dito para magapin natin ang espiritong nananahan sa kanya. At para na rin, hindi na siya makapambiktima pa ng iba. Nung araw ding yon, mga piling kalalakihan ang lumabas ng kuta para hanapin si Selina. Samantala, nagulantang ang babae sa bumungad sa kanya. Tia Maria? Tia! Ano nangyari sa inyo, Tia? Nakahandusay ang bangkay ni Maria sa sala at ang mga kagamitan niya ay nasa ibabaw ng mesa. Nakita ni Selina roon ang mga nakatirik na kandila at ang libretong nakabukas pa. Napakunot ang noo ng dalaga nang makita ang isang nakatuping papel. Nakasulat doon ang kanyang pangalan. Binuksan niya yon at binasa ang nilalaman. Sulat yon mula sa kanyang tiyahin. Nakasaad dito kung gaano ito nangungulila sa kanya, na kahit pa pinalayas siya nito ay umaasa pa rin yon na siya ay uuwi balang araw. Humingi rin ng kapatawaran ang kanyang tiyahin dahil sa pananakit nito. Aniya, tanda lang daw yon ng pagdidisiplina niya sa dalaga. Marahas man siya, ay mahal na mahal daw niya si Selina. Isang gabi, na naginip umano ang matanda sa kanya, humihingi siya ng tulong dahil nakakaranas siya ng kalupitan. Kaya naman gumawa si Maria ng paraan para siya ay matulungan. Gumawa yon ng isang mapanganib na ritual kung saan nakipagkasundo ito sa dyablo na gumawa ng paraan upang makatakas siya sa nagbabadyang kamatayan, at ang kapalit noon ay ang buhay ni Tia Maria. Tia, patawarin niyo po ako. Kung hindi lang sana ako umalis, hindi sana kayo hantong sa ganito. Mahal ko din po kayo, Tia. Pero huli na po ang lahat para marinig niyo pa ang aking sasabihin. Makalipas ang isang linggo, napagpasyahan ni Selina na halungkatin ang mga kagamitan ng tiyahin. Susubukan niyang gamitin ang mga yon para sa isang paghihiganti na kanyang gagawin. Tia, kung nasaan man kayo ngayon, pahintulutan niyo po sana akong gamitin ang mga ito. Sa unang pagbuklat pa lamang ni Selina ng libreto, nakadama na siya ng kakaibang aura na lumulukob doon. Parang ipinapahiwatig nito na buklatin pa niya ang iba pang mga pahina na siyang ginawa naman ng dalaga. Habang binabasa niya ang mga nakapaloob doon, ay tila mayroong boses na bumubulong sa kanya upang mabigkas niya ng tama ang mga salita. Naramdaman niya ang pananalaytay ng kakaibang enerhiya sa buo niyang katawan. At nang magsindi na siya ng mga kandila, rumehistro sa kanyang balintataw ang mga marahas na naganap noong naroroon pa siya sa kuta ng kulto ni Kamending. Magbabayad kang matanda ka. Sisingilin kita sa mga kasalanan mo sa akin. Ipaghihiganti ko ang pagkamatay ni Aling Loida at ang pagkawala ni Tia Maria. Nang dahil sa'yo,
Nawala ang mga taong nagmamahal sa akin. Humanda ka! Pagbabayaran mo ito ng buhay mo! Isang manika ang inilabas ni Selina. Mula sa nakabuklat na libreto, inusal niya ang mga katagang Latin na siyang pupukaw sa natutulog na dyablo upang tulungan siyang buhayin ang kanyang mga salita. Ang manikang ito ang siyang tatayong katauhan mo, Kamending. Kung anong gagawin ko rito, ay siya ring mararanasan ng katawang tao mo. Parurusahan kita. Maghahanap ako ng kaunting sugat sa kahit saang parte ng katawan mo. Doon papasok ang sumpa ng barang na magpapahirap sa'yo. Gagamitin ko ang multo ni Aling Loida para usigin ka ng iyong konsensya hanggang sa tuluyang ka ng malagutan ng hininga. Magbabayad ka! Sa kabilang banda, nagluluksa pa rin si Kamending sa pagkamatay ni Simon. Nais niyang ipagsigawan kung gaano kasakit para sa kanya ang mawalan ng nag-iisang anak. Subalit hindi niya magawa dahil ang alam ng kanyang mga tagasunod, hindi niya kaano-ano ang binata. Oras na makita kita, Selina. Ako mismo ang tatapos sa buhay mo. Pinatay mo si Simon, ang aking nag-iisang anak na si Simon. Sa galit ng matanda ay naikuyom niya ang kanyang mga palad, nanginginig at galit na galit. Hindi niya na napigilang mapasuntok sa dingding na naglikha ng sugat sa kanyang kamao. Ayos lang po ba kayo, Kamending? Ayos lamang ako. Hindi ko lang mapigilan ang emosyon ko. Gusto ko muna mapag-isa. May sugat po ang kamay ninyo. Gusto niyo bang linisin muna natin para hindi kayo ma-impeksyon? Ano ba? Sinabing iwanan mo muna ako eh! Ay, opo, sige po, alis na po ako. Napabuga ng hangin ang matanda na sinundan ng tingin ang papalabas na tagasunod. Akmang pupunasan na sana niya ang dugong nasa kanyang kamao nang mapatda siya sa kanyang nakita. Ha? Uod? Bakit may uod itong kamao ko? Sa isang kisap mata ay nawala ring bigla ang uod. Kaagad niyang pinahid ang dugong naroroon at nasilayan niya ang namamaganyang kamao. Ano ba nangyayari? Kung ano-ano na lamang ang nakikita ko. Makalipas ang 3 araw, hindi na naigagalaw ni Kamending ang namamaganyang kamay. Lumaki rin ang sugat nito na animo ay tinalupan. Ano bang nangyayari sa kamay ko? Bakit nagkaganito? Hanggang sa isang araw, nagising na lamang ang matanda na hirap nang maigalaw ang buo niyang katawan. Pati sa pagbangon ay nahihirapan na rin siya. Mabigat ang kanyang pakiramdam na animoy anumang oras ay pwede siyang bumaon sa kanyang kinahihigaan. Ilang araw nang nakaratay sa higaan si Kamending ah. Di ba niya kayang pagalingin ang sarili niya? Akala ko ba'y sugo siya ng Panginoon para gamutin ang mga may kapansanan, ang mga may sakit, pati na rin ang mga sinasaniban ng masasamang espiritu. Bakit tila nahihirapan siyang lunasan ang sarili niyang karamdaman? Nagkaroon ng maraming butlig sa katawan ang matanda. Yung iba ay nagtutubig na at naglalabas na ng hindi kaaya-ayang amoy. Ano na bang nangyayari sa akin? Ano tong nagsisilabasan sa mga pumuputok na pigsa ko? Uod! Mga uod! Sa pagsigaw ng matanda dahil sa pagkagimbal, may nahulog mula sa kanyang bunganga. Bulate? Mga bulate! Maraming bulate ang isinuka ni Kamending. Nagkalat ang mga yun sa kanyang higaan. Dulot ng kanyang panghihilakbot, hindi niya napigilan ang umisod. Huli na ng kanyang mapagtanto na nasa dulo na pala siya ng kanyang hinihigaang katre.
Lumagapak sa sahig ang kanyang katawan, napadaing sa sobrang sakit, hanggang sa may humila sa kanyang mga paa mula sa ilalim ng higaan. Natuon ang kanyang pansin doon at nakita niya ang isang kamay na punong-puno ng dugo. Wag! Bitawan mo ako! Ano ba? Sa kanyang pagpupumiglas, biglang nawala ang kamay na yon, hanggang sa naramdaman niyang may bumulong malapit sa kanyang tenga. Malamig ang hangin na dumadampi doon. Kaminding, pagsisisihan mo ang lahat ng mga panloloko mo. Pagsisisihan mo. Sino yan? Sino ka? Oh, Kaminding, ayos lang po ba kayo? Kanina pa kayo sumisigaw. May kailangan ho ba kayo? Nasisindak na tumingin si Kaminding sa kanyang tagasunod. Nakadungaw yon mula sa pintuan. Nang igala niya ang kanyang paningin, pagtataka ang rumehistro sa kanya nang makitang nasa ibabaw siya ng katre. Bakit ako nandito? Oh? Hindi ba nahulog ako? Nasa lapag ako kanina, hindi ba? Oh, Kaminding, ilang araw ka nang nahihirapang nakaratay dyan. Hindi ho kayo nahulog. Kanina pa po ako nagbabantay sa inyo. Nagulat nga ako nung bigla kayong nagsisigaw eh. Nananaginip lang po yata kayo. Alam ni Kaminding na hindi siya nananaginip dahil damang-dama niya ang sakit ng kanyang likod, dulot ng kanyang pagkakahulog. Malalim na ang gabi nang maalimpungatan ang matanda. Umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig ang tinig ng isang babae. Hindi niya makilala kung sino yon, subalit nababatid niyang nahihirapan ang boses dahil sa mga impit na daing nito at ang mga pagsusumamo. Ang boses na yon ay nanunuot sa kanyang tenga, hanggang sa unti-unting nagbago ang tono ng pananalita nito. Isa kang huwad, manloloko, sinungaling. Pinapaikot mo lang ang mga nagtitiwala sa'yo. Hayop ka! Masahol ka pa sa demonyo! Papatayin kita! Mamamatay ka! Sino ka? Lumayan mo na ako! Ako si Kaminding, ang sugo ng Diyos! Isa akong pastor! Hindi ako magpapatalo sa isang masamang espiritong katulad mo! Isa kang sugo ng demonyo! Mamamatay tao! Napakawalang hiya mo! Isa kang huwad! Duwag! Ikaw ang demonyo! Lisalin mo na ang nasasakupan ko! Pinatay mo si Loida! Pinatay mo! Pinatay mo! Pinatay mo! Hindi akong pumatay kay Loida! Hindi ako! Tinig ng kanyang tagasunod na si Alma ang pumukaw sa diwa ni Kaminding. Kaminding! Nananaginip na naman po ba kayo? Panaginip? Hindi. Kanina pa ako gising. Ay, ganoon po ba? May dala kong sabaw. Humigop ho kayo para gumaan naman ang pakiramdam ninyo. Inalalayan ni Alma sa pag-upo ang matanda. Akala ko ho ay napanaginipan niyo si Loida. Narinig ko kasing nabanggit niyo ang kanyang pangalan. Naikwento pa ni Alma ang lalim ng pagkakaibigan nilang dalawa ni Loida. Wala bang nabanggit si Loida sa'yo tungkol sa mga nangyayari dito, Alma? Wala naman ho. Nabanggit niya lang minsan na kailangan na niyang iuwi si Selina. Bakit ho? Ay, wala naman. Baka kasi may napapansin na siyang kakaiba tungkol kay Selina. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na siya ang pumatay kina Loida at Simon. Ay, pakiabot na lang ng mangkok na may sabaw, Alma. Nang iabot yon ng babae sa kanya, natakam siya sa halimuyak ng tinolang manok. Inamoy-amoy niya pa yon, akmang hihigop na sana siya na mag-iba ang anyo ng sabaw sa kanyang paningin. Nagkaroon yon ng mga uod. Buhay na buhay ang mga uod na may bahid pa ng putik.
Kaagad niyang tinabig ang mangkok na bahagyang hawak ni Alma at siya ay inalalayan nito. Ilayo mo sa akin yan! Natapon ang sabaw sa tiyan ni Kaminding, dahilan upang mapangiwi siya sa sakit dulot ng pagkakapaso. Kaagad din naman niyang inalis ang kumot na nakatabon sa kanyang tiyan, subalit nagimbal na lamang siya nang makita ang mga uod na nagsisilabasan sa kanyang mga pigsa na parami ng parami. Nagtataka naman si Alma sa inakto ng matanda. Ayos lang ho ba kayo, Kamending? Alisin mo nga yung uod sa akin, Alma! Alisin mo! Bilisan mo! Nanlaki naman ang mga mata ng babae nang masilayan ang mga buhay na uod na nagsisilabasan sa kanyang mga sugat. Hindi magkamayaw si Alma sa pagpagpag doon, subalit hindi naman tumitigil ang paglabas ng mga uod. Mga kasama, tulungan niyo ako! Si Kamending! Kaagad namang nagtakbuhan ang iba pang mga tagasunod ng matanda upang alamin kung napano siya. Sobrang nangilabot ang lahat nang masilayan nila ang unti-unting paglobo ng tiyan nito. Habol-habol na rin ng matanda ang kanyang paghinga. Sa sulok ng kanyang mga mata ay nakikita niya si Loida. Loida? Nagulat ang lahat sa kanyang tinuran. Wala silang makitang Loida sa buong paligid. Unti-unti namang naglakad ang babae palapit sa kanya. Anong gagawin mo? Loida! Nakita na lang ng kanyang mga tagasunod ang pagsakal ni Kamending sa kanyang sariling leeg. Loida, bitiwan mo ako! Ano ba? Pinatay na kita! Pinatay na kita! Ang kubo ni Kamending ay napuno ng mga bulong-bulungan ng kanyang mga tagasunod. Sa paningin ng mga taong naroroon, kinalas na ni Kamending ang kanyang mga kamay sa kanyang leeg. Subalit para sa matanda, tumigil na si Loida sa pagsakal sa kanya. Kamending, ipaliwanag mo sa amin ang aming narinig. Ikaw ang pumatay kay Loida? Sandali! Makinig kayo sa akin! Ibig sabihin, hindi si Selina ang pumatay sa kaibigan ko, kundi ikaw? Bakit? Bakit mo nagawa yun sa kanya? Dahil isa siyang huwad na pastor. Nagpapanggap lang siya para tratuhin niyo siyang Panginoon, para manalig kayo sa kanya at manampalataya. Niloloko niya lang kayong lahat para sa personal niyang motibo. Ang lahat ay napalingon sa galit na si Anton. Kasama ang mga magulang at ilang mga pulis, tinungo nila ang kuta ng kulto para alamin ang totoo at para makuha ang bangkay ni Loida. At alam ko na may masama ka ring ginawa kay Selina. Buhat nang dumating siya sa amin, nag-iba na siya. Hindi na siya lumalabas sa kanila. Mukhang nagtatago. Sabihin mo, anong ginawa mo sa kanya? Muling napuno ng bulong-bulungan ang mga taong naniniwala kay Kamending, na sa ngayon ay nagdadalawang isip na kung patuloy pa ba silang magpapaloko sa matanda. Kamending, sumagot ka! Ipagtanggol mo ang sarili mo! Magpaliwanag ka sa amin, Kamending! Tila nakulong na si Kamending sa mga pangyayari. Biglang sumikdo ang kakaibang kirot na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang tiyan. Napahiyaw siya ng malakas, hanggang sa ang lumolobo niyang tiyan ay umaalon-alon na. Pabilis ng pabilis ang tila pagkalug noon. Napaubo si Kamending. Napamulagat ang kanyang mga mata dahil sa tindi ng kirot na nananalasa sa kanya. Idagdag pa ang mga bulong na biglang nagpagulo sa kanyang isipan. Parang nakikiliti siya sa bawat pag-ihip ng malamig na hangin sa likod ng kanyang tainga. Pinatay ko si Loida dahil pakialamera siya. Nagalit siya sa akin nang malaman niya ang pangahalay ko kay Selina. Ano?
Masaya na kayo? Patatahimikin niyo na ba ako? Kinalaw mo si Selina? Napakabata niya pa para matikman ang kalupitan mo. Akala ko ay ako lang ang ginagalaw mo. Pati pa pala siya. Hayop ka. Wala kang puso. Pinaniwala mo kami sa mga kasinungalingan mo. Ang dapat sa iyo ay mabulok sa bilangguan. Muling napahiyaw ang matandang lalaki. Namimilipit sa sakit na kumakalikot sa kanyang tiyan, hanggang sa ang lumobo niyang tiyan ay naging payapa na. Biglang humupa ang mga nagsisigalawan sa loob noon. Medyo nakahinga na ang naturang matanda, subalit muling umalon-alon yon. Aray ka! Hindi magkamayaw sa pamimilipit ang pinuno ng kulto, hanggang sa unti-unti niyang naramdaman ang tila dahan-dahang pagkapunit ng kanyang mga laman at balat sa tiyan, hanggang sa isang pagsabog ang nagpagulantang sa lahat ng naroroon. Kitang-kita ng lahat ng mga nakasaksi ang pagputok ng kanyang lumolobong tiyan, at nagsilabasan doon ang mga buhay na mga insekto na naliligo sa kanyang dugo. Samantala, nagpakawala ng matagumpay na pagngiti si Selina. Ngayon naman, pagbabayaran ng lahat ng iyong mga kakutsaba ang kanilang mga kasalanan. Bumulong-bulong ang dalaga sa hawak na manika, at pagkatapos noon ay pinatay na niya ang mga nakasinding kandila na nakapalibot sa kanya. Bigla namang nagsigawan ang ilang mga kalalakihan dahil sa pananalasa ng mga insekto sa kanila. Mukhang nakakitang kamending nyo ng katapat. Nakapambiktima yata kayo ng isang mambabarang, kaya eto't naghihiganti na sa inyo. Sige na, damputin na ang mga walang hiyang yan. Sagipin naman ang ilang naloko ng mapanlinlang na kulto. Ang mga taong naloko ni Kamending ay bumalik na sa kani-kanilang mga pamilya at nangakong hinding-hindi na magpapaloko pa. Isang Diyos na lang ang kanilang sasambahin, at yon ay ang nakagisnan nilang Panginoon. Ang pamilya naman ni Anton nakuha na ang bangkay ni Loida. Samantala, nakatulog na rin ang mahimbing si Selina matapos na makuha ang hustisya. Simula nung pag-aralan niya ang pambabarang, ngayon lang ulit siya naging panatag. Ngunit isang senaryo ang dumalaw sa kanyang panaginip. Nakita niya ang kanyang tiya Maria. Tiya, galit ho ba kayo na ginamit ko ang mga kagamitan ninyo? Selina, gusto ko na itigil mo na yan. Ayokong makulong ka sa itim na kapangyarihan at magaya sa akin. Pero tiya, dahil sa mga ito, nakuha ko ang hustisya para sa sarili ko. Naipaghiganti ko rin po kayo ni Aling Loida. Ang nangyari sa akin ay kagustuhan ko. Huli na ang lahat para pagsisihan ko pa. Kung sa bagay, hindi naman ako nagsisisi kasi nailigtas kita mula sa kanila. Pero ikaw, bata ka pa. Marami pang pagkakataong makapagbagong buhay ka, Selina. Huwag mong hayaang makulong ka sa kadiliman. Napasinghap ang dalaga mula sa pagkakatulog. Napabalikwas siya ng bangon at nakita niya ang larawan ng tiyahin na nakakabit sa dingding. Hinawakan niya yon at ikinulong sa kanyang mga bisig. Selina, nandyan ka ba sa loob? Ikaw ba yan, Anton? Oo, nandito ako. Sama ka sa akin. Magsimba tayo. Simba? Hindi na, Anton. Ayaw ko nang sumamba sa kahit kaninong Diyos. Nadala na ako. Wala naman talagang Panginoon Diyos eh. Selina, meron. Ang tunay na Diyos nananahan sa puso natin. Subukan mong buksan ang puso mo para sa Kanya. Tiyak, mararamdaman mo ang tunay na kaligayahan at ang tunay na katahimikan.
alam kong hindi biro ang mga pinagdaanan mo. Masakit, masalimuot, pero heto ka matatag. Dahil hindi ka pinabayaan ng mahal na Panginoong Hesukristo. Mahal ka niya. Mahal niya tayong lahat. Pasensya ka na, Anton, ha? Pero kung ipipilit mo yung gusto mo, magkalimutan na lang tayo. Makakaalis ka na. Sa pagdaan ng mga araw, hindi na binanggit pa ni Anton na isasama si Selina sa pagsisimba. Iginalang niya ang pasya nito. Subalit patuloy pa rin siya sa pagbabahagi ng mga papuri sa tunay na Panginoon ng simbahang Katoliko. Hanggang sa isang araw, nabuksan na rin ang puso at isipan ng dalaga. Siya na mismo ang nagyaya kay Anton na dalhin siya sa simbahan. Sa muli niyang pagtapak doon, naalala niya si Aling Loida. Napaiyak na lamang siya habang ipinagdarasal ang katahimikan ng kaluluwa nito. Wow! Ang ganda nun! Napakalupit na kwento. Di ba? Tumulo yung laway ko rin At dahil dyan, meron na naman po tayong shout-out. Simulan po natin kay Filipina Palsario. Hi kay Kiarsa. Hi po sa Cabanes family of Apoong Jensan City from Welmy Espinosa. Hi po kay Lady Dam. Hello po kay Marilu Tolentino. Shout out kay Frances Remuel Velcher from Singapore. Kay Rochelle Prias of Cardona Rizal o Rochelle Prias. Kay Belen Malbas. Shout out po kay Cataleja Soto. Kay Amy Viray, Richelle Pongase, kay Maylin Banicio Canja. Hi kay Beth F8J, kay Jariel Gaudia, kay Irma Lorente. Hi kay Linlin de los Reyes from Dalig, Balayan, Batangas. Hello po kay Sally Roldan, kay Minnie Kitty, kay Imelda Pascua, kay KMM from Hong Kong, kay Marjorie De Quilla, kay Lourdes Grace Garde. Hi po kay Sara Diocaris. Hello po kay Lydia Lopez, kay Raquel Hasegawa, kay Amy Yong, sa Cabral family from Estela da Silva. Hello po kay Ramil Fariolin. Hi kay Monica Nieves, kay Janet Cisneros. Hello kay Marites Nalika, kay Lord Queen OFW Vlog. I Love Traveled, Mami from Doha, Qatar. Kay Richard Canino from Chantal Penero. Hi kay Genevieve Virtuoso, kay Giza Nicole from Cubao, kay Vicky Abut. Hi po kay Roberto Christine Garce, kay Pastor Lugod Cabales family, kay Mea Espiritu, kay Alma Naong, sa lahat ng Filipino laboratory staff ng Princess Margaret Hospital sa Bahamas. Hi po kay Maura from Kuwait, kay MHR Lin. Hello po kay Mami Flordelisa Esorio from Kel Rodis. Hi kay Michelle, kay Terry from Guimaras. Hello po kay Chris Alcantara, kay Christy Gaitan, kay Rachel Sevilla, kay Aaron, Christine, Angelo, Mims, Maisy, Divine, Mama Gina, Tito Danny, Connie, Junie, Jonel, Junjun, from Cataleja Soto. Hello po kay Lenny Batayola. Shout out kay Edgardo Fontanilla, kay Olive Odell from Iloilo. Hello kay Danilo Katigan, kay Elusive Tactics, kay Riza Joy Deloso. Hi kay Len TV2, kay Cristiane Moncada, kay Jonah de los Reyes. Hello kay Josephine Dordas from Patrick Dordas. At syempre kay Trico Dust Animation. Para po sa mga hindi pa nabanggit, marami pa po tayong susunod na videos. Maraming salamat po mula sa Kwentong Enteng.